Robin Padilla, sinasabing susi sa pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Matinding intriga at atensyon sa Senado, publiko nabigla. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Mainit na pinag-uusapan sa buong bansang umano'y pagkakadawit ni Senator Robin Padilla sa kontrobersyal na usapin tungkol sa pinagtataguan umano ni Senator Ronald de la Rosa o mas kilala bilang Bato. Matapos ang sunod-sunod na balita kaugnay sa umano'y paghahanap kay De La Rosa dahil sa isyu ng International Criminal Court or ICC, ay mas lalong uminit ang sitwasyon nang lumutang ang pangalan ni Robin Padilla bilang isa umano sa key personality na aring may alam sa whereabouts ng senador. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, binanggit ni NBI Director Melvin Matibag na kabilang si Robin Padilla sa mga personalidad na maaring makatulong sa investigasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Sa mga nakaraang araw ay tila naging eksena ng pelikula ang aksyon ng Senado matapos ang ulat na may mga putok ng barel, tensyon at umano'y pagtatago ni Senator De La Rosa sa loob ng gusali upang makaiwas sa posibleng pag-aresto. Ayon sa mga ulat mula sa international media, nagkaroon pa umano ng tensyon sa pagitan ng security forces at ilang ahente na habang sinusubukang alamin ang lokasyon ng senador. Dahil dito, lalong naging palaisipan sa publiko nasaan na nga ba ngayon si Bato de la Rosa at sa gitna ng lahat ng ito ay biglang umingay ang pangalan ni Robin Padilla. Hindi naman lingid sa publiko na matagal nang malapit si Robin Padilla sa kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Kilala rin si Robin bilang isa sa pinaka-vocal supporters ng Duterte camp at ilang beses na rin niyang ipinakita ang kanyang suporta sa dating administrasyon. Sa katunayan, noon pa man ay hayagan ng ipinagtanggol ni Robin si De La Rosa laban sa mga aligasyong kaugnay ng war on drugs. Kaya naman ang mabanggit ang pangalan niya sa usapin ng whereabouts ni Bato, mabilis itong naging laman ng social media at online discussion. May mga netizen na agad nagtanong, may alam kaya talaga si Robin? Tinutulungan kaya niyang maitago si Bato? O simpleng malapit lang talaga sila kaya nadawit ang kanyang pangalan? Melvin Matibag, derechahang nagsalita. Ayon po sa ulat umano ng NBI Director Melvin Matibag na may ilang personalidad na posibleng may impormasyon tungkol sa lokasyon ni Senator De La Rosa at kabilang sa nga rito si Robin Padilla. Gayon pa man wala pang direktang akusasyon laban sa senador-aktor. Pero kahit wala pang konkretong ebidensya, sapat na ang pagbanggit di umano ng pangalan ni Robin upang sumabog ang discussion online. May ilang netizen ang nagsabing natural lang na alam ni Robin kung nasaan si Bato dahil magkaalyado sila. Habang iba naman ay nagsasabing hindi porkit magkaibigan sila ay kasali na agad siya sa pagtatago. Ang ugat ng lahat ng ito ay matagal nang usapin sa ICC kaugnay ng madugong war on drugs noong administrasyong Duterte. Si Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police ay isa sa mga personalidad na inuugnay sa kontrobersya ng kampanya kontra droga. Ayon sa mga ulat, kasama umano sila sa mga iniimbestigahan kaugnay ng crime against humanity allegation. Mariin namang itinanggi ni De La Rosa mga paratang laban sa kanya. Giit niya, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang opisyal ng gobyerno noon. Sa social media, makikitang sobrang hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat harapin ni De La Rosa ang kaso upang malinawan ang lahat. Ngunit mayroon din nagsasabing ginagamit lamang umano ang ICC upang gipitin ang mga kaalyado ng dating administrasyon. Ganito rin ang naging reaksyon kay Robin Padilla. May mga nagsasabing tunay na kaibigan si Robin dahil hindi niya iniiwan si Bato. Ngunit may ilan ding bumabatikos bakit parang may pagtatago sa nangyayari.
Isa sa pinaka nagulat ang publiko ay ang ulat sa tensyon at kaguluhan sa Senado. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at The Guardian, nagkaroon umano ng dramatic chase lockdown at mga putok ng barel habang sinusubukang alamin ang lokasyon ni De La Rosa para tuloy itong isang eksena sa pelikula. May ilang senador pa raw na nagtago muna sa kanilang opisina habang nagkakagulo sa gusali at dito lalo pang nabuo ang mga conspiracy theories online. Sa gitna ng lahat ng mga intriga, marami ang naghihintay ng direktang pahayag mula kay Robin Padilla. Sa ngayon, wala pa siyang detalyadong sagot tungkol sa isyong inuugnay siya sa whereabouts ni De La Rosa. Ngunit kilala si Robin bilang taong sobrang loyal sa kanyang mga kaibigan at kaalyado. Para sa kanyang supporters, hindi raw nakapagtataka kung handa siyang tumulong sa isang kaibigan sa panahon ng problema. Ngunit para sa kanyang critics, kapag naging transparent ang lahat na public official ang sangkot, ito ngayon ang pinakamalaking tanong ng marami. Totoo ba ang hustisya ang habol o isa lamang itong political war? Habang papalapit ang 2028 elections, lalong umiinit ang bangayan ng iba't ibang political camp sa bansa. At dahil malalaking pangalan ng sangkot, natural na mas lalong lumalaki ang issue. Sa gitna kasi ng lahat ng ito, ordinaryong Pilipino pa rin ang apektado. Habang ang mga politiko ay nag-aaway-away, maraming mamamayan ang mahihirapan dahil sa taas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho at iba pang problema ng bansa. Kaya naman may ilang netizen ang nagsasabing mas gusto naming marinig ang solusyon at sa kahirapan kaysa sa puro political drama. Diba? Kasi totoo naman po parang ang nangyayari ngayon, isimbis na mag-focus sila doon po sa pangangailangan ng mamamayan, nagkakaroon po ng ganito kasi nga parang ito po isang malaking paghahanda para sa darating na eleksyon. 'Di ba? Sa totoo lang mahalaga ang loyalty sa kaibigan, totoo naman 'yon. Pero bilang isang public official, mas mahalaga pa rin ang transparency at accountability. Kung walang kasalanan ng isang tao, dapat niyang harapin ang proseso ng batas. Ngunit kung ginagamit naman ang batas para sa politika, dapat ding bantayan ito ng publiko. Sa kaso ni Robin Padilla at Bato de la Rosa, malinaw na hindi lang ito simpleng showbiz o political issue. Isa itong malaking usapin tungkol sa kapangyarihan, impluwensya at hustisya sa Pilipinas. Habang sinusulat ang mga balitang ito, marami pa rin tanong ang walang kasagutan. Nasaan na nga ba si Bato de la Rosa? May alam ba talaga si Robin Padilla? May mga mas malalaking personalidad pa bang sangkot? Ano ang susunod na mangyayari sa Senado? Isa lang ang sigurado, habang wala pang malinaw na sagot, patuloy na magiging mainit na usapin ito sa buong bansa. At sa mga susunod na araw, posibleng mas marami pang revelasyon ang lumabas na mas lalong yayanig sa mundo ng politika sa Pilipinas. Kaya naman talagang ang dami pong mga kababayan natin ngayon na litong-lito na sa kung anong nagaganap ngayon sa Pilipinas, na parang nagkakaroon nga lang talaga ng drama sa loob ng Senado, na parang mas lalong gumugulo at parang mas lalong nalilihis kung ano ba talaga yung dapat nilang ginagawa dahil sila naman po ay pinapasweldo ng sambayan ng Pilipino galing sa mga buwis ng maraming Pinoy. So kaya naman hindi maiiwasan ng mga Pinoy ay talagang umiling na lang dahil wala rin naman tayong magawa, 'di ba? Dahil sila yung mga nasa posisyon. So ang tanong ngayon is talaga bang ganito kagulo ang politika ng Pilipinas? Kailan kaya na makakamit ng mga Pinoy ang totoong hustisya? So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!